Ngayong bakasyon, maraming sports ang pwedeng subukan. Sa Causuagan Llano del Norte, ilang kabataan ang lumahok sa longboarding competition. Sa Iriga naman sa Camarines Sur, napasabak ang mga makabagong henerasyon ng mga Aita sa tradisyonal na palakasan. Yan at iba pa sa balitang hatid ni Trisha Zafra. Sa paligsahang tinaguriang panasikatan ng Iriga City, Camarines Sur, nasubok ang kakayahan ng makabagong henerasyon ng mga lalaking Aita sa paggamit ng sinaunang uri ng pana. Hindi na mga hayop ang target tulad noong uso pa ang pangangaso, pero wala pa rin nakabullseye sa kanila. Gayunman, may naitanghal pa rin panalo nang i-add ang mga score ng may mga pinakamalapit sa bullseye. Pag-amin niya, talaga raw hindi na sila sanay sa pagpana. Bagay na layong buhayin muli ng mga nag-organisa ng pa-contest para di tuluyang mabura ang kulturang Aita. Imbis na mga sasakyan, mga longboard ang bumida sa 10 kilometrong highway na ito sa Causuagan Llano del Norte para sa longboarding competition. May ibang maayos na nakarating sa finish line. Pero may ibang nasugatan ng sumemplang sa bahaging may kurbada. Bukod sa kasiyahang hatid ng paligsahan, simboliko rin daw ito ng pagbabalik ng kapayapaan sa lugar. Sa kalsadang ito kasi, nagkaengkwentro ang MILF at AFP noong March 2000. Patatagan sa paglangoy ng 1.5 kilometro, pabilisan sa pagbibisikleta sa habang 40 kilometro, at paunahan sa pagtakbo ng 10 kilometro. Sisiw na sisiw lang yan sa daan-daang lumahok sa Durianman Triathlon sa Davao City, na paraan para mas makilala ang lungsod bilang eco sports destination. 1987 pa nang gawin ang pinakaunang Durianman Triathlon na sumusubok sa tatag ng katawan. Sa Bikers Adventure Race namang ito sa Asingan, Pangasinan, hindi lang endurance o katatagan ng katawan ang nasubok sa mga kalahok, kundi kanilang mga diskarte. Hindi lang kasi ito unahan ng pagbibisikleta. Sa bawat station kasi, may kakaibang challenge din silang gagawin. Tulad na lang nitong paglalagay ng sinulid sa karayom. Trisha Zafra, GMA News.